So guys, ito ngayon ay good morning, good morning, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog po. At ngayon po, nandito po ako sa San Mateo ngayon. At dito lang naman po ako makakapag-vlog. Dito lang din po ako makakapag-live. Or ano man pong gagawin ko tungkol po sa pagbablog. Andito lang po ako sa San Mateo. Kaya araw-araw po akong umaalis. Araw-araw po akong umaalis ng Safe Harbor. Ang pangalan po daw ay Safe Harbor Shelter. Okay? So doon po dinadala yung mga taong hindi po kailangan alagain. Doon po dinadala yung mga taong inaabuso o wala mang tirahan, na wala nang tirahan dahil naibig sa renta ng apartment or inabuse ka ng mga ibang tao or ano. Sa akin pong kalagayan, Pilipino po, kapwa natin Pilipino yung nag-abuso po sa akin. Kung natatandaan po ninyo, almost 1 year po ako doon. 1 year sana ngayong buwan na to. Diyan sa tinirahan ko doon sa Matandang Pilipina. Na ang palagi niyang pinakilala sa akin diyan sa may-ari ng apartment at saka sa mga kaibigan niya doon ay pinsan. Pinsan yung doon po, yung kanyang pakilala niya sa akin diyan. Pero simula nang dumating po ako dyan, mabait po yung matanda. Mabait po. Kung sa mabait po ang matanda. Pag nung bago pa po ako dyan, lumalabas kami, kumakain kami sa restaurant, lumalabas, hanggang sa kinunan niya ako, nang isinama niya ako doon sa kanyang Cusco card. So, sa madaling salita po, yung pang-aabuso niya po ay inaano ko lang po yun, yung tinatawag nitong ini-ignore ko po hanggang sa nakarating po tayo ng 11 months diyan sa kanya. Saka i-ignore ko po mga pinagbibintang ko niya sa akin hanggang sa hindi ko na po kinaya yung pagbibintang, yung talagang lumala yung paminintang po niya sa akin na porque ako daw yung bumasag ng hindi po sana ako alis kung hindi niya ako pinagbibintangan ng hindi ko nagawa. Yan ang sinasabi ko, why I need to say yes to the crime I did not commit it. Okay, so ito na po yung update ko. I've been there. Tonight is my 3 weeks in Safe Harbor, okay? 3 weeks I'm in the shelter po. 3 weeks na. Umuwi lang po ako doon para matulog. Or minsan kapag nabutan ko pa po na may pagkain pa, yung kumakain pa yung mga tao, kumakain po ako. It depend po kung anong klaseng pagkain na pwede kong kainin. Mayroon po akong pagkain. Kung hindi ko man nga mabutan na yung pagkain doon mamayang hapon, mayroon pa po akong sobra dito. Hindi ko po inubos yung pagkain ko, mayroon pa. At mayroon po akong pati sticker po doon sa shelter, baka masira doon binili namin sa Cusco. So sa madaling salita po, 3 weeks na po tayo doon sa Safe Harbor. And naka-adjust ba si Edita? Yes, na medyo naka-adjust na po. Hindi pa 100% na adjust nito. Masaya ba? Nagkaroon ba ako ng mga kaibigan? Mayroon ba ako mga kakakwentuhan? Ano ba talaga ang kalagayan sa loob? Ang makwento ko po lang sa inyo po yung kalagayan po dun sa loob. Hindi ko po alam kung ano po talaga yung nangyayari sa loob po sa loob po ng lugar na yun sa araw-araw. Kasi wala po ako sa araw. Umuwi lang po ako pag hapon na. Kung nasa trabaho po ako, nandoon ako ng mga before
6 o'clock, sometimes after 6 o'clock. Umaalis po ako ng 6:40 ng umaga at babalik din po ako ng mga before 6 or after 6, ganun. So, yung lugar po sa araw-araw, simula po nang may 3 weeks na po ako doon, 2 beses pa lang po ako na nakatambay po doon ng araw, ng Biyernes lang o nung nakaraang linggo, kasi naglaba po ako, tapos sa Biyernes maglalaba. Parang Biyernes lang po gusto kong magpapahinga. Pero yung mga araw na iba mula Sabado hanggang Huwebes ay labas po ako. Gusto ko pong lumabas, gusto ko pong makita, maka-smell ng fresh air. Hindi lang po yung mga baho po ng mga ibang mga pasyente doon, no, mga tawag nilang mga client doon. Hindi lang po yun. Gusto ko lang pong sasabihin ko na pong homeless, pero wag ka naman po magiging homeless, di ba? It is your choice po na magkaroon ka ng gusto mong maging homeless ka. Ayan, kung gusto mong ayaw mong homeless, okay din po. Nasa sayo yan, kasi doon pinapaligo ka araw-araw para magiging fresh ka, at pag hindi ka doon naliligo, pinapaalis ka pag hindi ka naliligo. Kailangan lahat nandoon, libre naman lahat, libre ang sabon, libre shampoo, libre lotion, libre toothbrush, toothpaste, food, shelter. So libre ka lahat, to tubig, wala kang kailangan bilhin, libre ka lahat. Kaya lang, huwag mo namang pabayaan ang sarili para lang magiging homeless, diba? Yun nga ang sabi ko doon sa loob, we are not considered homeless, no? Kasi ang mga tao doon, iba-iba ang story po. So ito po, kwento ko po ito sa buhay ko sa loob at nasa labas po ako. Sa loob po ng 3 weeks, umuwi lang po ako doon para matulog. Hindi po, pag kumakain po ako doon, may sarili po akong pagkain na binibili. Bumibili po ako ng sarili kong pagkain. At kung gustuhin ko man pong kumain ng cereal, mayroon po ng mga cereal. Kala lang po ang inaano ko po ay hindi po ako sa gatas kasi nag-aano ng tiyan ko yun. So masaya ba ako? Or naka-adjust na ba ako sa loob? Yes, naka-adjust na po ako. Ito po yung ikukwento ko sa inyo. Mga 2 weeks ago po, bago po ako dyan, the first 2 nights, maganda po, mahinding patulog ko. Pero nung sa pangatlong araw na, pangatlong gabi ko na, hanggang sa pangatlong gabi ko ng nagigising na po ako ng 4:30 kasi nga may trabaho po ako. Ngayon, gusto ko pong mag-open ng drawer ko. Sinasabi ko po doon sa baba ng hinigaan ko, kasi nasa bunk bed, ako yung nasa taas. Sasabihin ko doon sa nasa baba na gusto kong i-open yung aking drawers, kasi gusto ko pong ilagay ko na yung aking mga kinainan, yung bowl, yung cups, parang kape, yung kape, lahat. Gusto ko na pong ilagay kasi hinahabol ko po yung bus na 6:40 ng umaga. Gumigising po ako ng 4:30 po ng umaga para lang pumasok sa trabaho o para lang pumunta po dito sa San Mateo ng maagang maaga. Okay? Minumura po ako ng babae na German daw siya. Minumura po ako niya. Araw-araw yan. Araw-araw. Kaya po pumupunta po ako sa front desk na sinasabi ko, I cannot open my drawer. She's angry with me. I can't. I need to go to work. So ngayon pupuntahan na naman doon, sasabihin naman. Hindi pa rin. Kinabukasan ganun din ang routine niya. Minumura din niya ako ng minumura. So ang ginawa ko bago ako pumasok sa trabaho, hindi ako pumasok eh. Bumangon ako ng maaga kasi naglaba ako 5 o'clock po, yung naka-schedule ako ng laba 5 o'clock. Ngayon, sinasabi ko doon sa na
Pagkatapos ko maglaba, nagsabi naman ako na excuse me, ano po ako yung mag-change ako ng bed sheets. Tapos sinabi ko na sa front, I need to change my bed sheets. I don't need a bed sheets right now, but I had already one. I already asking bed sheets. But I'm too tired in the night because I came from work and I'm too tired. I just wanna rest. So now I'm off. I need to put these bed sheets in my bed. So I was asking Michelle, I need to change my bed sheets. I want you to remove all your stuff that hanging into your bed. Because of course, when I lift up the mattress, it's gonna come off anyway. Sabi ko, nagagalit eh. Nagagalit. Paano ako maglagay ng bed sheets? Hanggang nagmumura, nag-i-if word, nag-b word. So nagsulat po ako, pumunta ako pagkatapos ko ng pumunta ako sa baba. Sinabi ko, I cannot take it anymore. Sana hindi mangyayari. I was a survivor for committing suicide. Sana hindi na po mangyayari dito. Kasi nagpa-flashback po yung ginawa ko ng matanda. I ran away from the old devil lady. And I came here. There's another one coming here. And I'm not safe, you know. And I hope na hindi mangyayari ang mangyayari. Alam mo, nilagay ko sa pinasa ko doon. Sabi ko, umiwas ako sa old lady. I ran away from the old lady. And now I'm here. And same thing I did. You know, I'm not doing anything wrong to her. I just wanna open my drawer. I just wanna change my bed sheets. And I asking nicely. Yun ang sinasabi ko po sa And I'm asking only nicely that I need to open my drawers. But she will get mad at me. Ang sa madaling salita po ay tinawag nung araw ng Biyernes nung last week, umalis kami ng kaibigan ko, pumunta kami ng Cusco. Nakabalik kami mga 12:30. Na-corner ako doon sa front desk. Sabi sa akin ng aking case manager, Edita, I've been waiting for you. I don't know I've been waiting for you. I don't know what time you're coming back. I said, I'm home now. I'm here now. Tapos sabi niya, just put away everything and then we need to talk. This is concerning us. This is an alert na concerning us. What you said into the letter. I'm going to talk to you. What's going on? I said, kasi sa umaga, I'm rushing because I need to catch the bus to go to work at 6:40. Gusto kong ibalik lahat ng aking Tapos nung ilang beses nagagalit siya kasi maingay daw ako. Hindi ako nag-iingay kasi hindi nga ako nakikipag-away, di umaalis ako. Sabi ko doon. Tapos araw-araw for the entire 2 weeks. So hindi ko na kaya. Sabi ko doon sa case manager, I'm not, I'm still you. 3 years ago, I would like to end my life. But my doctor says like, you are the only person can help yourself. Okay? Sana sinabi ko sa case manager ko, sana hindi mangyayari po dito. Yung mismong araw na po, nag-take action po yung mga staff po sa safe harbor, sa shelter po, nag-take action po sa shelter, yung head ng shelter at saka yung case manager, all the managers, all the case managers, they are having meeting about me. So nabi sa akin, binabalikan ako, sabi niya, wala dito. Sabi ko, okay, sabi niya, okay, you can rest. Pag nandito na, kahit tulog ka, gigisingin kita, sasabihin ko sa iyo na nandito. So ginising ako ng aking case working, at tapos sa binabi niya, ililipat ka doon.
Alam mo yung babaeng nang a-abuse sa akin dyan sa shelter. Tuwang-tuwa siya na na nailipat ako. Sinabi mismo doon sa aking case manager na I'm happy she's not there, not si Mo. Hindi pa nga ako natapos mag-ayos ng aking bed. Pumunta na doon kung saan ako inilipat. Eh, sinabihan siya na you are not allowed to come here. Ikaw nang pupunta dito. So, simula po nung Friday, simula po ng Friday last week hanggang last night, sarap po ng tulog ko. Nakatulog na po ako ng 8:30. Parang 8:30 po ng gabi nakatulog. Nanonood ako ng live pero hindi ko alam kung anong nangyari sa live. Nakatulog na po ako ng 8:30 hanggang nag-ring up po yung bells ng alarm ko. Hindi, nagising pala ako ng mga around 12 o'clock kasi pupunta ako ng banyo. Kita ko yung mga dami pang gising. Sabi ko kaya pala ito na hindi natutulog sa araw kasi gising sa gabi. Maraming tao din doon po na pinipili lang nila na mag-stay lang doon, kain, tulog. Ayaw nilang lumabas, ayaw nilang lumakad. Kayang-kaya naman nilang lumakad pero they choose to be there. They choose to be talagang totally tulog, kain lang sila. Wala silang kaya yung mga katawan nila po malalaki, mga mahihina kasi sinuchoose nila. Ako lakad ako kasi that's my life. Gusto ko pong maging healthy sa edad kong ito po. Gusto kong healthy. Ayoko pong pabayaan ko yung sarili ko dahil sa ganung mga problema. So itong po, kung sabihin po yung happy na po ako ba sa 3 linggo na yun, kung naka-adjust na ba ako, yes, still adjustment, mayroon pa rin tayong adjustment na kailangan ko pong gawin. Kung naka-adjust na po ako sa sitwasyon ko dyan, medyo kung happy po ako, mayroon na po ako nagiging kaibigan. Mayroon isang Pilipina dyan na maliit na kaibigan ko, kaya lang magiging malungkot ako kapag umalis na po siya kasi 8 months na daw siyang nasa shelter, 8 months na. Pero ang allowed lang daw ay 4 months. Pwede ka pa daw mag-extend kung maganda ang behavior mo. Yun ang sinabi sa akin. Ngayon po, alam mo, sa pag pumapasok ako dyan, maganda, masayahin, sila po kasi sinasabi nila sa akin na ikaw ay tahimik. Tahimik ka, palagi kang umaalis, tahimik, hindi ka nangangaway, you are always stay in your bed, you don't make any problems. Kung kakain ka ng snack mo, pumupunta ka sa labas, doon ka kumakain, hindi ka kumakain sa bed mo, you follow the rules. Yun ang sinasabi sa akin ng mga staff doon. Kaya mayroon isang staff doon na sasabi sa amin, kumusta ka? Sasabihin ko din kumusta ka, tapos sinasabi din sa akin maganda ka o So, yung yung siguro po hindi naman talaga ang punta ko doon ay mangangaway. Ang punta ko doon para kasi ang case ko po iba yung case ko. Dahil yung case ko, mayroon po akong recommendation na galing po sa aking social worker that I've been working with my client for how many, I've been for a while now. She needed a place to stay temporarily. So we are working on it. Tapos, sabi naman ng social worker ko, we are working this together. Sorry po, kung naging emotional ako. So, itong pag-stay ko po dito ay temporary lang po ito. Hindi po ito pang matagalan. So,
Iyan po yung ano ko po dito, ito po yung na-emotional man po ako dahil sa nangyayari kung hindi ko naman po ito kagustuhan. Pero nasa bakasyon pa po yung aking nasa bakasyon pa po yung social worker ko. At nasa ano po yung isa naman, tinawagan ko siya kahapon pero kasi nag-iwan po siya ng message, hindi pa po siya tumawag po sa akin. So ngayon po ay kaya po araw-araw po akong umaalis dyan sa shelter po para tsaka wala po akong dalang gamit po, isang bag, dalawang bag lang po yung dala ko at tsaka personal kong gamit na mga lotion, shampoo, ganun. Hindi po ako nagdadala yung iba po dyan, parang talagang gusto, dyan na po sila, parang dyan na po sila titira kasi malita-malita po yung mga dala nila. Ngayon po, pinapaalis sa kanila yung malita. Nagkakaroon sila ngayon ng problema kasi wala silang mapaglagyan ng malita. Ngayon ang mga palita nila ngay nasa kanilang kama, nakaupo. So, para po sa akin, yung backpack ko po nasa ano ko, tapos yung bag ko ay nasa gilid ng upuan yung ng aking tinutulugan. Kasi isang backpack lang at saka isang bag na pink na binili ko sa Costco. Isang maliit lang at saka ito siyempre mayroon po akong iba kasi po yung nilalagyan ko po ng damit at sa mga underwear para madali pong madukot ganun. Tapos mayroon tayong bag na nilalagyan ko po ng pagkain kung mayroon na pong mga pagkain na binibili na sarili kong pagkain. So yan po yung ano ko po doon. Mayroon po akong sariling kape, mayroon po akong sariling oatmeal kasi yan ang kinakain ko po sa umaga, oatmeal at saka kape po sa umaga. Ito yung kinakain ko. So naka-adjust na, hindi pa po masyado pong naka-adjust. Hindi man ako umiiyak. Bring my jacket. Hindi man ako umiiyak para maging ano dyan. Pero Sorry, I just said bring it. Well, we're good till 1 o'clock, right? Yeah. so, yan lang po yung gagawin ko po. So, ito po yung buhay ko doon sa shelter for 3 weeks na ha. Pero mukha pa akong homeless. Mukha mo pa akong normal na tao. Siguro po hindi po niya ako maano na kasi wala po akong dinalang magandang damit. So isang pantalon lang po pagtrabaho ko. Dalawang pantalon na din na pangtrabaho. Tsaka pangbahay po. Ito yung panlakad ko para hindi po ako nagdadala ng pansahin na damit kasi hindi po ayaw ko pong mamalansa dahil hindi mo maraming donation po doon. Ayaw ko pong sumuot ng donation kasi hindi, alam mo naman, nandito din tayo sa hindi nagtatrabaho, makakabili naman ako din ng mura. So yan lang po yung ano ko. So hanggang sa muli, tayo po ay lalakad na po sa mall kasi i-charge ko po yung phone ko at magla-live po ako doon pagdating. So thank you po so much and I love you sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. And thank you po so much sa aking mga minahal na mga subscribers, sa viewers, sa mga W's, kaibigan at hindi mega love shoutout. At maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Hanggang sa muli, i-update ko na naman po kayo pagdating ko ng 1 month kung na-adjust na ba ako. Kasi hanggang March lang ako. Ito, January, February, March, April, May. Hanggang May lang po tayo dyan, mag-aapat na buwan. Yan lang po yung ano ko. Sana makakuha na po ako ng social security at saka lahat po. So, ngayon po ito na. Thank you so much and I love you guys. Bye-bye.